ipinagdiriwang ng simbahan ang pagtataas ng krus, ang pangkalahatang sagisag ng tagumpay ni Jesus laban sa kasamaan sa pamamagitan ng kanyang pagpakasakit at muling pagkabuhay. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, inaalala ang tansong ahas bilang pahiwatig ng krus, kung saan ang pagtingin dito ay nagdudulot ng kaligtasan tulad ng pag-angat kay Jesus sa krus upang iligtas ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Pinaalalahanan tayo ng Salmo 77 na huwag kalimutan ang awa at pagpapatawad ng Diyos at tumawag sa Kanya lalo na sa panahon ng pagdurusa. Sa sinaunang awit ng simbahan, pinagninilayan natin ang kababaang loob ni Kristo at ang pag-aalay ng sarili hanggang kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y itinaas ng Diyos upang lahat ay lumuhod at kumilala na si Hesukristo ang Panginoon. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ipinapahayag ni Jesus ang kanyang misyon bilang isinugo mula sa langit upang itaas, upang sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ang lahat ay sumasampalataya at magkaroon ng buhay. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Tinuturuan tayo ng krus na higit ang magbigay kaysa tumanggap. Tulad ng turo ni Jesus, hanggat mamatay ang butil ng trigo, hindi ito magbubunga. Ang buhay na inaalay para sa kapwa ang pinakaganap na buhay. Hindi kalamidad ang kamatayan, kundi ito ay bunga ng buhay na puno ng pag-ibig at paglilingkod. Sa kababaang loob ni Jesus sa pagtanggap ng krus, ipinakita niya kung paano rin tayo dapat mapagkumbaba at mag-alay ng sarili para sa iba. Pinapaalala rin ng krus ang panandaliang buhay at ang kawalan ng saysay ng pamumuhay na hiwalay sa layunin ng Diyos. Hinihikayat tayo hindi lamang sa personal na kabutihan, kundi sa pagtutulungan para sa kabutihan ng lahat. Sapagkat isa sa mga dahilan ang pag-akyat ni Jesus sa krus ay upang pag-isahin ang buong sangkatauhan sa Kanya. Ano ang mga imahe na pumapasok sa isip kapag iniisip ko ang krus ni Jesus? Paano ko maitaas ang krus bilang tanda ng aking pananampalataya sa kaligtasan, dala ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Sa anong paraan ko maipapasan ang sarili kung sa krus bilang tanda ng aking pagnanais na makisa sa aking niluluwalhating Panginoong Jesus? Panalangin. Ipanalangin natin ang ating ugnayan sa lahat ng nilikha. Nawa sa inspirasyon ni San Francisco, madama natin ang ating pakikipag-ugnayan sa lahat ng nilalang na minamahal ng Diyos at karapat-dapat sa pag-ibig at katarungan. Maluwalhati at matagumpay na Panginoon, inialay mo ang iyong buhay para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Ginagamit ang pinakamatinding paghihirap bilang daan ng iyong biyaya. Binubuksan ko ang aking sarili sa biyayang ito at humihiling na ibuhos mo ito ng sagana.
Naway pagkalooban mo ako ng lakas at katarungan na pasanin ang aking mga krus sa araw-araw at iugnay ang mga ito sa iyong krus na may tiwala na gamitin mo ang iyong mga sakripisyong ito bilang daluyan ng iyong pag-ibig sa sanlibutan. Mapagligtas na krus ni Kristo, maawa ka sa akin. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Amen.